Nakaraang gabi nga ay nagaya si Boss Jerby na mag-food trip daw kami. Ay mga mare, samahan nyo naman kami sa aming panibagong mini vlog. Mag-food trip nga tayo / mag-grocery for today's video. That time nga ay 6 PM na, kaya medyo madilim na rin. Dito talaga sa gate 2, marami ka talagang madadaanan dito na nagtitinda ng mga gulay-gulay at prutas. At eto nga mga mare, mag-food trip na naman tayo ng masarap pero bawal. Ano? Bawal na masarap. Ganon. Hindi ko kasi alam kung ano talagang tawag dito, kaya ayan. Yung nakaraang video ko nga ay kumain rin kami nito. Mga 1 or 2 weeks na nga kami hindi kumakain nitong pagkain na to. Hindi ko kasi alam kung anong tawag nito. Kaya na-miss ni Boss Jerby. Kaya nagaya siya ulit na mag-food trip daw kami. Hindi naman halata na favorite niya talaga yan, no? Kasi 2 baso talaga yung hiningi niya para paglagyan. Siyempre, kumain din ako niyan mga mare, no? Siguro mga 30 pesos lang. Dalawang variant nga. Ay, variant. Dalawang uri nga nito. Ito nga yung kinakain ko. Tapos yung kay Boss Jerby, parang may balat. Ganun. Katapos nga namin kumain niya, nag-quack din kami. Kaso hindi ko lang na-videoan kasi busy ang person sa kain. Siyempre, pag may pambara, kailangan may panulat. Kaya ayan, bumili si Boss Jerby ng buko juice. Tapos akin naman yung avocado juice. Wala ang basurahan sa gilid yung binilihan namin ng juice. Kaya ayan, si Boss Jerby, ang layo ng pinagtapunan ng plastic cup. Nung nagyaya nga si Boss Jerby na mag-food trip dito sa gate 2, nag-decide na rin ako na mag-grocery para hindi sayang yung pamasahe. Ganon. Mindset ba? Mindset. Dini nga pala sa Super 8 gate 2 kami mag-grocery. Hindi nga marami at ilan lang bibilin ko dito. Ayoko na kasi mag-stock ng sobrang dami tapos na-expired lang din. Pasok namin, kumuha agad ako ng cart. Kumuha na ako dyan ng patis, toyo, suka at mga dilata. At itong mga noodles, masarap to pag umuulan. Kinuhaan ko na nga rin si Boss Jerby ng Lucky Me beef. Ayan, favorite niya yung spicy na yan. Kumuha na nga rin ako ng mga iilang pansit canton. Syempre, hindi pwede mawala yan. Tapos kumuha na rin ako ng Tasty Boy, pang fried chicken namin. At syempre, bumili na rin ako ng sesto kasi di rin to pwedeng mawala sa ref namin. Dinagdagan ko pa nga ng isa yan pagdating sa counter. Kumuha na nga rin pala ako dyan ng 2 Sondrox. Tapos ayan, kumuha rin ako ng powder na panlaba. Dahil nga sa binabala ko bak si Boss Jerby, ayan, itatry ko to sa kanyang clear. Kumuha na nga rin pala ako dyan ng mga cream silk tapos niya. Syempre, hindi pwede mawala tong Colgate. Kumuha na nga rin pala ako niya ng cotton. Ayan, malaki na yung kinuha ko para pang matagalan. 2 coke na malaki nga lang yung binili ko dyan kasi si Boss Jerby, pag marami akong biniling ganyan, hindi na iinom ng tubig yan. Tapos dagdagan pa nitong mga chicheria. Ayun, all goods talaga. Hello UTI tayo nito. Pero joke lang, hindi naman agad-agad kakainin ng isang upuan yan. Kumuha na nga rin pala ako ng mga biskwit kasi hindi pwede mawala yan. Tapos ayan, kanina hindi pala ako nakakuha ng Argentina kaya ayan, kumuha na rin ako ng Yakult. Pagkatapos nga, ayan, pinila na namin sa counter. Alam kong maliit lang to para sa iba pero thank you Lord pa rin sa mga blessings na binibigay niyo po sa akin. Kaya kayo mga mare, kapag nakatanggap man kayo ng maliit o malaking blessings, pasalamatan niyo si Lord. Kasi hindi naman lahat merong blessings na katulad ng sayo. Iwasan din natin yung mga inggit at manira ng kapwa-tao. Ayan yung mga sakit na mahirap tanggalin. Kumbaga walang gamot sa mga ganyang sakit. Imbes na manira at mainggit ka sa kapwa mo tao, gawin mo nilang inspirasyon yun. Sipagan mo lang ng sipagan kasi alam mo kung ganyan yung sakit mo, kahit anong sipag at kayod mo, hindi ka aasenso kasi tinitignan mo palagi yung ganyan. At iwasan mo rin ang pagbantay ng kilos at buhay ng tao. Maging masaya ka na lang kung anong meron yung kapwa mo. Tulad nga ng sabi ko, hindi lahat ng meron ka ay meron yung iba. Mag-pray ka lang at mag-grind na walang tinatapakan na tao. I swear. Hindi man ngayon pero balang araw ibibigay yan sa'yo ni Lord. Alam niyo yun na ang sarap mabuhay ng walang kinakaingitan. Ang sarap din sa pakiramdam pag nakakatulong ka sa kapwa mo tao pero wag naman yung abusado. Ganun. Kasi yung mga taong tinulungan mo tapos hindi pa thankful tapos abusado pa, ay nako be, pasensya ka na at hindi ka na makakaulit. Never again sa mga ganyan tao, Diyos ko po. Tinulungan mo na lahat-lahat, binigyan mo na pero hindi pa rin naging thankful. Tapos yung iba, abusado pa. Kaya kayo guys, makatanggap man kayo ng maliit o malaking blessings, magpasalamat kayo, huwag kayo maging abusado kasi balang araw hindi na kayo makakaulit. Kasi sa totoo lang, ang sarap at ang gaan sa pakiramdam pag alam mong may natutulungan kang tao. Ang sarap tignan yung mga ngiti at saya na meron sila sa mukha nila, as in. Nga pala, ito, pauwi na kami pero bago kami umuwi, dumaan muna ako sa Andox, bumili na rin ako ng ulam para hindi na kami magluto. Bumili nga din pala ako ng lansones tsaka rambutan dyan kasi favorite yun ni Boss Jerby, tapos sumakay na rin kami sa Badja pa uwi. Mga 7:30 o 8 PM na ata to that time, kaya ayan, sobrang dilim na. Kaya bumili na lang talaga ako ng Andox para hindi na kami magluto pag uwi kasi anong oras na rin. Para pagdating namin sa bahay, kakain na lang kami konti, tapos magpapahinga, tapos aayusin na rin namin tong pinang-grocery namin.
Pagkatapos nga namin i-arrange yun kagabi, eto, 4:30 nga ng umaga, umalis ulit kami ni Boss Jerby para naman bumili ng mga bultong gulay. Nagabang nga lang kami saglit ng masasakyan, tapos ayan, nakasakay na kami sa badya, papunta ng gate 2. Mura talaga kasi pag bultuhan ka bumili. Ay, nakarating na kami dito sa gate 2 at medyo may araw na nga, at nagulat pa nga ako kasi wala na sila dito. Dati nung bumibili kami, gantong oras, marami pang nakalatag, pero ngayon wala na, kaya sabi ni Boss Jerby, sa likod na lang daw kami bumili. Kaso nga lang, hindi na bultuhan at medyo mahal na dito sa likod ng CMA. Dating tigli-5, mabibili mo na dito 10. Rambutan nga agad ang bumugad sa akin, kaya ayan, bumili muna kami niyan. Tapos nag-ikot-ikot kami kung anong mga gulay na pwede naming bilhin. Sayang nga, hindi namin naabutan yung bultuhan. Ayan, bumili lang ako dito ng 4 na tali na kangkong. Kapag doon ka nga makabili sa bultuhan, 5 piso lang isang tali niyan, pero dyan nabili ko siyang 10. Tapos ayan, bumili na rin ako ng ampalaya. Nag-ikot at tumingin pa nga ako sa iba. Ayan, bumili ako dito ng carrots, patatas, to sayote. Bumili nga rin pala ako ng isang gata kasi gagataan ko yung papaya na nabili ko. Tapos ayan, pinabili ako ng tita ko ng hipon. Tapos bumili rin ako ng ilang prutas bago umuwi. Medyo naninibago nga ako dito sa Kogyo Gate 2 kasi sabi ko parang may COVID ba? Si as in ang linis, kahit yung mga Muslim na nagtitinda sa gilid-gilid, wala na be. Marami na rin nakabantay sa mga gilid-gilid. Tapos bago kami umuwi, nadaanan namin at nakakita kami nitong suman. Kaya ayan, bumili ako kasi favorite ko to. Favorite din to ng tita ko. Tapos nga namin mabili lahat ng kailangan naming bilhin. Ayan, sumakay at umuwi na nga rin kami. At si Boss Jerby nyo inaantok pa nga. Sa bagay, ang aga kasi namin that time nagising. Ayan, ang ate mo girl, tuwang-tuwa kasi may suman na naman siya. At in fairness, anli sarsa pa yan. Nag-request talaga yan si Boss Jerby sa nagtitinda na ramihan ng sarsa, ganun. Kahapon nga ay bumili na rin kami ng mga ulam like baboy, manok, isda, ganun. Tapos bumili na rin kami ng bigas. Kaso nga lang, hindi namin na-videoan kasi parehas low bat yung cellphone namin ni Boss Jerby. At ayan nga, habang pauwi kami, antok na antok pa si Boss Jerby, natutulog pa sa badya. Ang sabi ko nga, pag uwi namin, matulog kami ulit kasi kulang talaga yung tulog namin. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood.